galing mo. Oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Luis Gonzaga. Ang isang realidad na talagang mahirap natin i-reconcile, no? Kasi kung dito sa ating ebanghelyo, ang sinasabi ay huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. At mahirap itong intindihin natin, no? Lalo pa sa panahon o sa buhay natin dito sa mundong ito na araw-araw kailangan natin ng pera. Sino ang hindi nangangailangan ng pera dito? Wala? Tulog pa ba? Naintindihan niyo ba yung audio natin ngayon? Malinaw naman. Talagang wala lang kayong gana kasi walang pera. Kasi laging ganun, no? Kapag walang pera, malungkot. Kapag walang pera, matamlay. Kapag walang pera, mainit ang ulo. Ganyan ang nangyayari. Kailangan natin ng pera. Totoo naman po yun. Kailangan natin araw-araw bumili ng pagkain. Kailangan natin araw-araw bumili ng maintenance, ng gamot, o kung ano paman. Hindi naman po inaalis sa atin yun. No? Kaya nga sinasabi din sa atin, no, bahagi ng kasulatan, na kailangan natin magtrabaho. Ang hindi magtatrabaho, huwag kakain. Kailangan natin yon. Pero hindi tayo pwedeng maiwan doon sa kayamanan ang magpapaikot ng buhay natin. Kayamanan ang magpapasaya sa atin. Dahil kapag ganon, gagamitin natin ang tao para magkaroon ng yaman. Ang sinasabi lang din sa atin, gamitin natin ang yaman para makarating sa langit at mangyayari yan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Gamitin ang pera para maging mabuting tao at huwag natin gamitin ang mga tao para dumami ang pera. Kasi hindi ganon. No? Sana po naiintindihan natin ng mabuti itong ipinapaliwanag ni Jesus. No? Dahil pagdating ng araw, lahat ng kung anong mayroon tayo, iiwan din yan. Lahat ng kayamanan na itinuturing nating kayamanan, pwedeng sa isang iglap ay mawala yan. Pwedeng mawala dahil sa kaguluhan, pwedeng mawala dahil sa sunog, pwedeng mawala dahil sa kasakiman ng iba. Pero anong matitira sa atin kapag nawala yan?
kung wala sa atin ang salita ng Diyos. Pero halimbawa, ngayon ba, kasi ngayon madali nating i-monitor yung pera natin, magkano na ba ang nakalagay o nakaipon sa bangko, magkano ba naman ng pitaka mo, magkano bang nasa bulsa mo, madaling i-identify. Pero chinecheck din ba natin yung balanse? Magkano na kaya ang ipon ko sa langit? Mayroon na ba tayong naiipon sa langit? Pag sinabing naiipon sa langit, ano na ba mga kabutihan ang nagagawa natin? Kasi hindi literal na pera yung ating iipunin sa langit, kundi yung ating pagsunod sa Diyos. At ano-ano ba yung sinusunod natin na sinasabi ng Diyos? Para masabi natin, yun, mayroon tayong na-add to cart. Mahilig tayong mag-add to cart. Pero meron ba tayong na-add to cart doon sa langit para pagdating ng araw, sige, bilhin na lang. Palapit na tayo ng palapit sa ating katapusan. Yung realidad. Pag tinignan natin yung mga mukha natin, kayo mga naririto, palapit na tayo ng palapit. Baka wala pa tayong naiipon. Pinapaalalahanan na tayo, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ipon tayo ng kayamanan dito sa mundong ito, at yung iniipon naman natin, na nakakapahamak lang ng iiwanan ninyo. Sana po naiisip na rin natin yan, sa mga panahong ito. At nakakalungkot pag sinabi wala naman po akong kayamanan dito, Father. Ay wala ka nang kayamanan dito. Wala pang kayamanan sa langit. O, saan tayo pupulutin? Anong gagawin natin? Dasal tayo ng dasal, di ba? Di ko alam, pero araw-araw dadasal, Lord, bigyan mo kami ng pera, Lord. Ay nakakatawa nga lang minsan, ang pag-asa natin, ang pag-asa ng karamihan ay pagtaya sa loto. Matanda na yan, pero nakapila pa sa loto kasi tumatanda na, hanggang pagtanda, ganun pa rin, Lord, maraming pera, maraming pera. Ulitin ko po, kailangan matuto tayong magpaikot ng pera. Hindi magpaikot ng tao para magkapera. Kasi yung realidad na nakikita natin, na napapanood natin sa mga social media, sa TV, sa mga sinusundan natin, mayayaman na pero hindi pa rin makontento. Mayaman na yan, pero ang tingin pa rin sa sarili, kulang o mahirap pa rin. Ano ba pinagkaiba natin, tayo mga naririto, doon sa mga nagmamayari ng mga hotel, ng mga resort na pinupuntahan natin? Mayayaman na yun. Pero halos magkapareho lang tayo ng pananaw, mahirap pa rin at kulang pa rin. Kailangan natin magising, Kaya nga, tingnan mo yung, sabi nga dito, di ba, kailangan maging malinaw ang ating mga mata para mas makita mo talaga yung buhay mo dito ng mas malinaw. At makita mo kung ano talaga ang tunay na kayamanan na dapat nating pahalagahan. Amen?